Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay mapupunta sa apat na personalidad. No? Napaka-interesting po nitong mga to. Lalong-lalo na yung inyong kinagigiliwang senator. Meron dito former senator. Meron dito yung tumakbo sa US. Yung isa tumakbo rin pero na-expel. So yun po, no? Yun po yung mix up ng ating balita sa inyo at bibigyan natin ng opinion at reaction. Unahin po natin itong balita sa Politico News. BIP sa Timor-Leste. Oh, Pacquiao reunites with Arnie Tevez. Ooh! Pero bago po natin basahin ang balita, nais po nating i-flex itong Haya Nature Resort. For more details sa kanilang FB page, nandun po ang phone number, ang email address at ang kanilang webpage. At shout out po sa lahat ng ating channel members. Salamat sa patuloy ninyong suporta at hindi po kayo bumibitaw. Malaking tulong po kayo sa ating channel. Ganun na rin po sa mga subscribers, followers, nanonood ng ating videos, nagla-like, dislikes, nag-share, at nagko-comment. Ang request ko lang po sana, bago po kayo mag-comment, no, tapusin nyo po yung video hanggang sabihin kong bye. No, ganun din po sa mga classmate natin sa ating mga video premiere. Salamat po sa patuloy ninyo or constant na pagdalo ninyo, pagpapanood sa ating video premiere at pagtatyaga po. God bless po sa inyo. At ito na nga po, punta po tayo dito, no, na kung saan, naku, si Manny Pacquiao. Nagkita sila ni Arnie Tevez sa Timor-Leste. Ang galing ni Pacquiao, ano? Mabuti pa siya, no? Nakita niya na si Arnie Tevez. Pero ang DOJ at ang ating kinakaukulan hindi makalapit kay Tevez sa Timor-Leste. Ang galing ng powers ni Timor-Leste, dinaig niya sila Rimulya. Nako po, ayos ayos ka Pacquiao Oh, grabe ang tindi nitong balita na ito. Mga kababayan, former Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez Jr. is confirmed to be in Timor-Leste with viral video showing him together with former Senator Manny Pacquiao. Ay, Manny Pacquiao, you have a lot of explaining to do. Paano ka nakipagkita dyan kay Arnie Tevez na may warrant of arrest sa ating bansa, no? Video clips circulating online showed Tevez wearing a white-collared shirt and sunglasses chatting with Pacquiao. Nako, hindi ko na po sasama yan dito. The boxing camp said he was invited as a guest of honor in Timor-Leste's Independence Day celebration by President Jose Ramos Horta and Prime Minister K. Rala Sana Gusmao. Tevez supported Pacquiao's presidential bid. Wow! Wow! Alam nyo ba ang nasa isip ko? Siguro nababasa nyo laman ng utak ko, no? But professed loyalty to President Marcos Jr. after the 2022 polls. Alam ang kakapitan, balimbing. O ngayon na-expel si Mokong. Defiant kasi siya, pero bilib ako kay Pacquiao, Biri mo, nakita niya sa Timor-Leste si Tevez. Tag as a terrorist by the Anti-Terror Council, Tevez is facing multiple murder charges over the killing of former Negros Oriental Governor Roel Digamo and other individuals. So, DOJ spokesperson Miko Clabano said Friday that the video of Tevez with Pacquiao confirms the former lawmaker's presence in Timor-Leste. Alam naman natin na nandun talaga sa Timor-Leste. Ngayon, without a doubt. At nakakuha rin kami ng statement galing sa kampo ni former Senator Manny Pacquiao na ito isang chance encounter lamang po at hindi naman sinadya na magkita sila doon sa mismong airport. Tevez sought political asylum in Timor-Leste but his application was denied. So, bakit kaya hindi pa siya ine-expel sa Timor-Leste, no? Kung na-denied naman yung application niya for asylum, anong ginagawa niya sa Timor-Leste? At ang dinig ko po, no, correct me if I'm wrong, mukhang wala po tayong extradition treaty sa Timor-Leste. Kaya
maski na meron itong warrant of arrest, ibigay natin sa international police o whatever, walang extradition Mahirapan po tayo unless it's the government of Timor-Leste decided to expel him and extradite him to our country. Correct me if I'm wrong, no? So, yun po yung take natin doon. Okay, next na na topic. Pero, sabi po linawin lang natin, sabi po ni former senator and great boxer na si Manny Pacquiao, chance meeting lang daw po yun. Chance lang kasi na-invite siya po nung Prime Minister, saka Presidente nung Timor-Leste. So, sa kayo ba, alam niya na nandun si Arnold po Tevez Jr.? At ang tanong, bakit alam ni Tevez na darating doon si Pacquiao? Bakit pa siya sumalubong kay Pacquiao? Kung hindi alam ni Tevez yun, sana hindi siya mismong pupunta doon, sasalubong kay Pacquiao. Di po ba? Yun ang mga agam-agam natin. Yun ang katanungan natin. Talaga bang walang alam? Chance encounter lang yon? O baka lang tatanong lang, no? Insinuating. Baka. Dapat talagang maimbestigahan. Sa akin, imbestigahan. Siguro alam naman ni Manny Pacquiao na may warrant of arrest si Tevez. Kung ako kay Pacquiao, sana nag-ano ka na lang. Hindi mo na lang in-entertain. Kaso, campaign donor mo Baka campaign kung donor mo yan, in-endorse ka pa, di ba? Bago siya bumaliktad kay Pangulong Marcos. Pero, natanong naman na siguro ang former senator, sabi niya, chance encounter lang. Pero believe ako, no? Talagang, si Pacquiao. Baka meron pang twist yan. Just to confirm lang talaga na nandoon sa Timor-Leste si Tevez, alam nyo na. Di ba? Yun ang mga insinuation natin. Wala po tayong ina-accuse, wala tayong yung sinasabing finality, kumbaga naglalaro lang ang ating isipan. Mga ganun. Di po ba? Ito next, another personality. Ito, tuwang-tuwa kayo dito, no? Tuwang-tuwa ang mga dilaw dito. Sino po tinutukoy natin? Ayan, no? Si Boy Latigo. Di ba? Boy Latigo na napakaganda ng kanyang asawa, si Binibining Patricia Bautista. Ito po, sabi sa Politico News, kumita sa COMELEC, US government traces Kin's purchase of 72 million pesos California condo to Andy Bautista's 11 billion peso deal. Wow! Wow! Ang daming pera ni Boy Latigo! Nasaan ka sa California? Magpakita ka sa amin dito sa San Diego. At pag nakita kita sa National City, tatawag talaga ako ng 911. Ipapahuli kita. Di ba may kaso na siya? O baka may warrant na to? Walang hiya ka. Former Commission on Elections Chairman Andres Bautista allegedly used an offshore company registered in the British Virgin Islands to receive and transfer the kickback he allegedly received from a company which bagged a $199 million contract around 11.2 billion pesos in the 2016 Philippine election. Yan tibay, Natitrace ka ng US government, Andy Bautista. Gumagalaw ang US government sa'yo. Details of the alleged bribery scheme involving Bautista are contained in the money laundering complaint that the United States government files against him in Florida this month. According to a CNN report, executives of an unidentified company allegedly caused or attempted to transfer $4 million to Bautista in violation of US money laundering laws. Tama nga naman. Huling-huli ka, Bautista. Offshore Alert, which described itself as a website providing investigative intelligence on participants in high-value international finance, said in its summary of the complaint against Bautista that the case involves the alleged laundering of bribery proceeds involving entities in Anguilla, British Islands, Philippines, Taiwan, United Kingdom, and USA. Ang dami mong account. Grabe.
Business columnist Victor Agustin posted screenshots of the complaint against Bautista, including a flowchart of the alleged bribery and details on how the former COMELEC chief allegedly used the kickback to help a family member purchase a condominium unit in San Francisco. Wow! Sa San Francisco pala, napakamahal dyan. Worth $1,279,200. 1.2 million dollars or nearly 72.5 million pesos in August 2016. Antindi mo, Bautista, after the May 2016 election. Diba? Kaya pala natalo si PBBM. 3 months after the 2016 national and local elections. Based on the flowchart, the US government linked the bribery attempt to the $199 million worth of contracts won by the unnamed company for the 2016 Philippine election. Ako, ayaw nilang pangalanan pero meron na po tayong alam dyan. No? Meron tayong iniisip sa mapaglarong utak natin. The unnamed executives tagged as co-conspirators in the case were allegedly directed to wire the supposed bribe to Bautista to the bank account of Bowman Enterprises Limited, a company registered in the British Virgin Islands in which the former COMELEC chief is listed as incorporator. According to the Philippine Center for Investigative Journalism. According to the complaint, $960,000 was wired out of the Bowman account on or about August 23, 2016 to a New York bank account held in the name of Bautista's family member who was not identified. So tama pala talaga yung sinasabi ng kanyang may bahay na si Patricia Bautista na ang dami niyang pera, cash pa, no, sa aparador. Grabe. Grabing pera ito, mga kababayan, no? Kita nyo yung pandurugas itong si Andy Bautista. Tapos ang yabang-yabang niya sa kanyang ex-account ngayon, wala po, tamilmil siya dun. Wala siyang yabang ngayon, di siya makapagbira dahil siya po ay nakitaan ng baho. Citing bank records, the complaint said the wire transfer was described as gift. Wow! Ang galing! On or about August 29, 2016, this exact amount, $960,000, was wired by family member 1 of this New York-based bank account to an escrow account for partial payment of a residence in San Francisco. Wow, ayun pala yung down payment dun daw po sa San Francisco property. That cost $1.2 million. Family member 1 purchased the residence on August 31st, 2016 and was listed as the only purchaser of the residence. Saan kaya sa San Francisco yan, no? The complaint alleged that Bautista and his family members discussed the importance of wiring the funds from the bank account in Singapore directly to family member 1, not to the company in charge of closing for the residence, and to label the wire as a gift in emails they exchanged starting July 2016. Naku, huling-huli ka, Bautista. Sana mahuhuli yan. Matutukoy ka dito, Bautista. Hindi ka pwedeng tumakas dito. Mayayari ka. Kahit na gaano kalaki tong Amerika, pag gumalaw na tong federal government, yari ka. No? Ang dami kayang yung mga sources of information niya. In another email, family member 1 thanked Bautista for the most generous gift you've given me this year for my birthday. The opportunity to partner with you on this very large investment. Oh, ano pa? The family member who allegedly purchased the condominium unit at the district. O yung mga taga-SF po dyan. Alam niyo na, the district along Bush Street. Nako, hindi binigay ang number. Even reportedly recommended a real estate agent who could be contacted in case the resident needs to be sold. Ay, baka binibenta na. Ay, ito na po. Ito na ang picture. Aray ko po, may picture silang sinama dito, mga kababayan. The district at 2655 Bush. Wow, talagang nandito sa complaint. may nagtag po ng may naglagay po ng ng picture ng property.
Aray ko po! Ang ganda naman pala! Ang mahal po dyan sa San Francisco. Sa totoo lang. No? Ayan po, ang sabi dyan, kaya Bautista, ha? Yari ka dito. Alangya ka. Kaya totoo talaga. Kung hindi totoo yan, bakit ka tumakbo dito? Ha? Kala mo lulusot ka? Kaya nga sabi, hell hath no fury for the scorned woman. Yari ka. Mahuhuli ka, no? O eto po, last one. Yung inyong favorites. Si Senator Robin, wonderful tonight. Kasi po, no, ito September 25 pa tong balita na to, no? Nakita ko lang po ito sa Abante. Ito, Llamas, inurot si Padilla. Kampihan mga Pinoy, huwag ang Beijing. Nakita ko lang po habang nagkakalkal kasi ako kasi hindi ko naman sinusundan tong si Llamas, no? Ito yata yung binira ni Robin, di ba? Di ba, sabi niya? Nananawagan si dating Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas kay Senador Robin Padilla na kampihan ng mga Pilipino at hindi ang China. O, tama. Hindi ko sinasabing traidor si Robin Padilla. Sana lang ipakita niya na ang kanyang lingwahe ay hindi pro-China kundi pro-Philippines dahil binoto siya as number 1 senator para itaguyod ang ating interes. Yung mga sinasabi niya parang laban sa ating interes, sundot pa ni Llamas. Aniya, parang kinokopya lamang ni Padilla ang posisyon ng mga Pinoy na pro-China. Correct! Di ba nga may mga propaganda, sabi ko sa inyo kanina sa previous vlog ko, malaki ang ginagastos ng China sa disinformation, no? Naka-infiltrate na po sila sa lahat ng sektor. Baka naman, di ba? Sana naman ipakita ni Senator Padilla na siya ay pro-Philippines. Ayan. Noong nakaraang linggo ay binatikos ni Padilla si Llamas at sinabing kulang lang ito sa pansin. Di ba? Sinabi niya ayusin nyo rin, di ba? Na ganito ang mga statement nyo, ayusin ninyo. O ngayon, sinabihan tayo ni Robin na mga langaw lang kayo. Na nakatuntong sa kalabaw. Ikaw, ano ka? Tai ka ng China. Di ba? Tama, mali. Idinagdag pa ni Llamas na ang labanan sa West Philippine Sea ay parang David kontra kay Goliath kung saan umaktong David ang Pilipinas kaya dapat ay lumagar si Padilla sa kapakanan ng mga Pinoy. Nako, hindi yan. Matigas ang mukha niyan si Robin, no? Askal nga yan, di ba? Utol kong hudlom, hindi po gaganyan si Robin. Sabi niya, manigas muna kayo. Kayong mga usisero, mga KSP, shut up, Llamas, shut up. No? Yan ang sabi ni Robin dun sa FB page niya. Shut up, Ronald Llamas. Who are you? Isa ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Ugok ka. Bako ka magpakita ng tapang, pumunta ka sa West Philippine Sea, Llamas. Ugok ka, ugok. Ayan ang mga statement ni Robin. No? Akala mo naman, talagang matapang, di ba? Matapang yung magpabomba ka doon ng water cannon, magpa-laser tag ka sa pagmumukha mo, Robin, para naman lumambot-lambot yung pagmumukha mo. Di ba mga kababayan? Pakakapalan na lang ng mukha Hanggang ngayon, wala pa rin siyang statement. Yung sinasabi ng Foreign Ministry ng China na self-amusement, belittle, o yung spokesperson ng Chinese Coast Guard na si Gong Yu na fabricated, gawa-gawa nyo lang yan. Ano masasabi ni Robin? Wala. Let the president do the talking and the walking. Let the president do his foreign policy. The president is the true statesman. Ganun lang. Pero walang matinding stance against doon sa pangbubuli ng China. Pati verbal bullying ginagawa. Di po ba? Kaya iisipin ninyo mga kababayan. Di ba? Wala siyang stance. Kasi siyang maingay dyan Kaya bakit siyang nababatikos ngayon? Kasi sa sobrang ingay niya doon, makikita mo na yung tulad ng unang insidente, babalik at babalikan natin yon. Kahit na sinong makapanood nun. Sabihin nyo, hindi nyo pa napanood itong mga vlog namin. Noon, the first time yung pumasok dito sa YouTube, nakita nyo sa Facebook o whatever social media, malamang mapapanood nyo. Anong mararamdaman nyo bilang Pilipino pag nakita nyo yung inugali niya doon? Even though na ikaw ay apolitical,
No, apolitical, wala kang leaning, wala kang pakialam sa politika, pero pag napanood mo 'yon, anong mararamdaman mo? Ay, mukhang gago. Binatikos yung Coast Guard. Ano 'yun? Kumbaga parang sabihin eh, wala pala kayo eh. Tapos pinapaamin mo kung kaya ba o hindi. Eh sinong tangang aamin? Eh ikaw lang yun, Robin, baka ganun. Ikaw yung tangang aamin, aaminin mo sa kalaban mo na mahina, hindi mo kaya. Eh di lalo kang bubulihin, di ba? Eh, sira ulo eh. Ay nga, wala, tamil-mil lang siya. Anong pinakita niya? O yung kanyang ano, si Mr. Wonderful Tonight niya. O wala man lang siyang statement doon. Hindi po ba? Ganun ba yung mga senador? Senador, hindi marunong umakto bilang senador? Anak ng siopaw. Talagang ano lang eh. Talagang ano talaga. Walang decency, walang decorum. No? Amu-amuhan lang. Diba? Na, sabi nga nung kaibigan ko, panood mo na yun, tol? Hindi. Anin ko yun? Manood na lang ako nung ano. Yung 3X. Talagang kitang-kita pa, hindi pa yung tinago, di ba? Anin ko naman yun. Sabi ko, hindi naman ako ano. May mas gusto ko ang opposite sex. Sabi ko, di ba? Gusto ko ang opposite sex. Anin ko yun, lalaki yun. Sabi ko, wala akong pakialam dyan sa ano ni Patotoy ni Robin. Ay ko, tanginan niya. Pare-pareho naman tayo may mga patotoy. Wala akong pakialam dun. Di ba? Anin ko yung buti sana kung babae yun o ano, eh okay lang yun. Pero pag yung pakialam dyan. Ang magpipiesta lang dyan, yung mga ano, alam nyo na. Anin ko yun, eh unang-una tingin ko sa kanya, bastos ka eh. Alam mo naman nag-aano yung asawa mo dyan, tapos harap-harap ka, alam mong naka-live siya. O, di po ba? Ano yun? Innocently sinasadya? Meron po ba yun? Innocenteng sinasadya? Meron bang ganun? Walang ganung word. Either innocent ka o sinasadya mo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.